Good day, everyone. Good day, Ma'am Saab. Today we will present our end semester project for Basic Occupational Health and Safety Engineering. And before we start, we will introduce ourselves. My name is Reynaldo Junior G. Abuan, together with my group mates. Rebo Barrera. Janmico Buwan. Kendrick Main Bailon. So now let's start with our section 1, the demographics, which we will present with Abuan Janmico. So let's proceed to demographics. A. Number of population. The number of municipal hall can accommodate 800 to 1,000 people simultaneously, including staff and visitors. Dito, base sa sinabi ni Kuya Arvin na halos kalahati ng 1,000 or 500 ang mga nagtatrabaho sa munisipyo at ang kalahati dito ay yun nga, mga workers. Tapos ang 300 dito is karamihan lalaki at ang 200 above naman ay mga babae. Daily in and out goers employers approximately 5 regular and casual personnel reported daily. Clients or public around 300 to 500 citizens visit daily for transaction, business, permit, taxes, clearance, peaking during January. Ito naman yung mga customer ay mas dumarami kapag mga bayarin na ng bills. Yun nga kapag sinabi ni Kuya na at natanong ko din na kapag bayaran na ng mga bills, mas dumadami yung mga tao at mas nagiging busy sila. So next. Population by age and gender group. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina ay ang 300 above ay mga lalaki at 200 pataas naman ang mga kababaihan. Nung simula pa daw po nung trabaho ni Kuya Arvin na dati daw is puro mga kalalakihan lang daw po yung halos kalalakihan daw lang yung nagtatrabaho sa may munisipyo. Ngayon, halos mas dumarami na yung mga kababaihan at patuloy pa ito nadadagdagan. Age bracket of employees is 21 to 35 years old, mostly assigned to IT, frontline service, and DRRMO. 36 to 50 years old comprises the regular office staff, supervisors, and technical expert. 51 to 65 years old senior staff and department head with extensive public service experience. Yung 36 to 50, nandito na yung mga regular na employees at yung mga 51 to 65, dito na yung mga talagang matatagal na sa trabaho dito sa munisipyo. Next. Housekeeping. Discuss the 5S philosophies that establish applies to their system. Say resort, separating active files from all disposable documents. Satan, set in order, organize archives using colored-coded folder and clear label. Say so, shine, routine daily cleaning, desk, service, counter, and public lobbies. Say ketsu, standardized, implementing uniform filling and storage system across all departments. Shitketsu, sustain, integrating basic housekeeping into the daily and off-shift routine. Next. So, dito yung 5S philosophies na binanggit ko kanina is nasabi naman sa video na ginagawa lagi o araw-araw nila Kuya Arvin. Dahil ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalinisan sa munisipyo. At di pwedeng hindi ito laging gawin kasi yun nga, maraming pwedeng mapahama kapag ito ay hindi nagagawa. So now, thank you, Mr. Abuan. So now let's proceed to our section 3, material handling. So dito sa munisipyo ng Rosario,
napakahalaga ng kaligtasan ng mga employee kapag nagbubuhat ng mga gamit. Kaya naman, may sinusunod silang basic lifting guidelines, no, sabi sa video. Pinaliwanag naman ni Kuya Aubrey na upang maiwasan ang mga pinsala sa mga empleyado katulad ng sa balakang o likod, no. So, yung pangunahing paalala lang naman nila, no, sa mga staff and employee na laging ibaluktod ang tuhod at panatiling diretso daw yung likod kapag nagbubuhat. So, yun yung style ng kanilang lifting, no, na pinaliwanag ni Kuya Arvin. Yun, ibig sabihin, sa binti kukunin yung lakas, hindi sa likod. So, yun yung tinuro sa'min. Then, para naman sa manually powered handling equipment, yung mga kagamitan na tutulak o tinutulak ng tao, gumagamit yung munisipyo ng mga hand truck at mga push trolley, gano'n. Para sa mga madaling paglilipat po ng mga bulto-bultong mga dokumento. Siyempre po sa mga munisipyo, sobrang daming mga papeles. So, yun po yung mga ginagamit nila pang transfers po ng mga documents po nila. At siyempre po yung mga supplies po nila sa different parts po ng kanilang mga opisina. So, meron din po silang siguro may manual pallet jack po sila na ginagamit naman sa pang-receive po ng area sa mga mabibigat po kapag po halos hindi na kaya ng isang tao yung bigat ng ah, isang bigat ng malaking bulto-bultong documents nila. Then pagdating naman po sa mechanically powered handling equipment, so ito naman po yung mga demakina yung mga pangunahing ginagamit po sa loob ng munisipyo. May mga passenger at freight elevator para po sa mga pag-transport po ng mga tao ah, sa mga bilang ng mga buildings. At usually priority po ng elevator na to is para po dun sa mga matatanda o sa may mga senior citizens po na nahihirapan po lumakad o kaya naman po dun sa mga PWD na may kapansanan po sa paglalakad. So, sila po yung pinaka-priority. Kabilang na din po dito yung mga buntis na mga babae and yung iba pong mga tao na wala pong kakayahang lumakad po o magagdan. So, yun po yung ginagamit din po ito ng mga staff kapag po magta-transport po sila ng mga mabibigat na gamit sa matataas na palapag o kaya naman po sa mga pababang palapag. So, meron din po sila mga service vehicle, no, tulad po ng mga pickup o mga light truck para sa mga supplies po nila na galing po sa labas ng pasilidad na papasok po sa loob ng kanilang sarili-sarili mga opisina. So syempre po di po mawawala yung safety protocols po, no. So para naman po dito, base po kay Kuya Arvin, mahigpit po na pinapatupad ng mga regular na monthly inspection and maintenance yung mga elevator, yung mga kanilang mga safety equipment, manual o mechanical man yan. Lagi po yung chine-check para po masigurong ligtas po itong magamit o masakyan. So, meron din po yung limitasyon po o limitation sa loob po ng yung parang capacity niya po sa bawat push cart. And syempre po yung pinaka-capacity po ng elevator para po maiwasan po yung overload and maiwasan po yung pagkasira po ng mga makina habang ginagamit. So, let's proceed po sa our chapter 4, which is our material storage. So, dito naman po titignan natin kung paano itinatabi po yung mga supplies and records po ng munisipyo. So, kung paano po sila nag-i-store at kung paano po nila pinapanatili na maayos po yung kanilang mga kagamitan at kanilang mga storage room. So, dito naman po sa
sa Municipal Hall po, meron pong nakalaang central records and mayroon po silang supply storage room. No, mula po ah, sa viewpoint mo, ma'am, para po pasok po sa standards yung pasilidad po. Una, pagdating po sa illumination, which is na yung nasa question po natin, may sapat naman daw po na liwanag yung mga LED ceiling lights po nila dito sa munisipyo. Kaya kitang-kita po yung mga label at dokumento. Tsaka naiiwasan din po yung mga aksidente tulad po ng baka madapa o matisod po yung mga empleyado nila. So, pangalawa naman po is yung ventilation, ay pangatlo po, ventilation. So, yung ventilation po is yung pagdating po ng mga, ito po yung tinitignan pagdating po sa mga singaw ng hangin po, yung may mga exhaust fan at air condition air conditioning system po sila sa loob. So may mga units naman po na nagsi-circulate no ng air na makatutulong po sa kanila para po maging maayos po yung safety ng mga tao dun po sa loob. So malaking tulong po ito para po makontrol po yung humidity po o yung halumikmig sa loob po ng kanilang mga opisina. Ano po, upang ano po ma'am, para hindi po maging masama o hindi mamasa, masira po yung mga importanteng papel, yung mga dokumento po nila. At saka hindi rin po maging madulas po yung sahig. Sabi ko po yung sinabi ko po kanina mga pwedeng potential accidents po. And then po yung pinakamahalaga po is yung fire exits. So, ito po yung pinakamahalaga para po sa lahat ng kaligtasan. So, yung mga exit doors po na makikita nyo po dun sa aming video, sa aming vlog, ay kada floor is merong tig-dalawa sa magkabilang dulo na fire exits. So, pinakita naman po ni Kuya Arvin na kung paano pong proseso o yung kung saan naman po nakalocate yung mga fire exits po na yun. At yung mga exit doors din po nila is meron po nilalagyan po nila ng mga panic push bar. Yung mga ano po ma'am, umiilaw na exit sign sa taas para po if magpanic man sila, I mean kapag po ano po like mag-brown out, yung exit signs po is meron pong LED lights. Kumbaga kahit mag-brown out man dahil sa anumang pinsala o anumang sakuna is may kita pa rin nila kung saan sila mag-exit. So madali nila makikita kung saan po yung fire exits. So, sa ganung paraan po magiging mabilis daw po yung ano, magiging mabilis daw po yung pagiging safety ng mga tao. Kumbaga mabilis sila makakalabas ng building and magiging mabilis po yung transaction ng mga emergency responders if sakaling ano po magkaroon po ng emergency. Then mag-proceed naman po tayo sa fire safety. At nandito naman tayo sa chapter 5, fire safety. A, early warning device, smoke detectors, automated smoke sensors installed on the ceilings of all offices and storage zones. Manual police station, break glass alarm boxes, position strategically near stairwells and exits. Makita po sa video na kada floor po may ano po siya, parang may 5 or pataas na smoke detectors para po kung may mangyari naman pong kung may malapit na mangyaring sunog para mas madali pong ma-detect. Tas manual police stations. Tas ano sa mga ano po, makita po sa video to na sa malalapit na hagdan may emergency glass po pag kailangan po ano
babasagin lang po pag kailangan na ng tulong. Next, fire safety equipment, portable fire extinguishers, dry chemical and fire extinguisher units mounted every 15 meters with up-to-date inspection tags. Fire cabinets, hydrants, indoor hose cabinets on each floor, and an accessible outdoor hydrant for the Bureau of Fire Protection. Ito naman po, base doon sa kinuwento ni Kuya Arvin, may mga ano, fire extinguisher po doon na naka-ready para kung may mangyari mang pong sunog, mas maagang mapula at mas maagang mapula habang di pa dumadating ang Bureau of Fire Protection. Next. Protocols in case of outbreak. Raise strategy, rescue those in danger, alarm the facility, confine the smoke doors, evacuate, extinguish, evacuation plan, or orderly exit via designated routes leading to the primary assembly area, the open plaza and parking lot in front of the building. Based po sa sinabi kanina na every floor po may dalawa po siyang exit magkatapat. Tas may pinakita din po sa amin si Kuya na parang may pindutan po siya ng yung sa speaker po, yung para makapag-announce po kung may mangyari man pong hindi maganda. Next. Fire safety training program. Annual fire drills conducted yearly in coordination with BFP Rosario and the MDRMO. Floor wardens, designated employees per department trained to lead building evacuation. Based po sa sinabi ni Kuya Arvin na ang mga Bureau of Fire Protection po parang naggagawa po sila ng monthly training or yearly para mas maging prepare sila kung may mangyari mang hindi maganda. Organizational measures, technical means, circuit protection, centralized breakers, panels equipped with proper grounding and lighting protection system. Preventive maintenance, periodic thermal scanning of electrical panels by municipal engineers to detect overwires early. Ito naman po yung yung based po sa pagbe-video namin doon, wala naman po kami nakitang hindi maayos na electricity. Lahat po ng electricity doon naka-organize. Tapos parang mini-maintenance po nila ng gumagamit sila ng mga pang-scan. Next. Anti-overloading policy. Strict provision of octopus wiring and excessive daisy chaining of extension cords and workstation. App system. Crucial servers and desktop use uninterruptible power supplies to guards against data loss and power surges. Ito naman po para maiwasan po yung overload or parang hindi po mawala ng parang organized po siya para hindi siya parang hindi magkaroon ng problema pag halo-halo yung mga wiring. Next naman po. Okay, thank you for that, Rebo Barrera. Punta naman po tayo sa occupational health. First, common health problems. Ergonomic strain, lower back pain, neck strain, and carpal tunnel syndrome due to prolonged sitting at computer desk. So, in-explain po dito and dun po sa video namin, yung tinanong namin si Kuya,
about sa mga health problems nila sa munisipyo. Unang-una po is lower back pain, neck strain. Siyempre po, sobrang tagal po nilang nakaupo sa sobrang daming workload nila. Hindi na po nila ma-monitor or maisip pa na mag-exercise or munat-unat muna due to stress din. So, yun po yung una. Next is eye fatigue. Visual strain caused by extended screen time and office glare. Yun din po yung isa sa problem nila, which is sa mata naman po. Siyempre po, sobrang tagal po nilang nakababad sa computer. Parang possible po na maapektuhan yung mata nila due to excessive screen time. Next is workplace stress. Experienced by frontline personal handling high volumes of public inquiries daily. So yun po. Isa rin po sa major na problem nila is work stress and possible din pong workloads. Nung tinanong po namin si Kuya, what is the possible workplace stress? Isa po sa sinabi niya is possible cause is yung boss, which is marami pong pinapagawa sa inyo, and yung environment po na kinabibilangan nyo. Next. Punta naman po tayo sa management prevention. First is ergonomics upgrade. Phase transition to adjustable ergonomics chairs for office workers. So, isa po sa prevention nila doon is sa pagiging mas magandang upuan para mas maging komportable yung mga employee pag nagagawa sila. Next is wellness break. Encouraging short stretching intervals during the workday to reduce physical fatigue. So yun nga po, yung sinabi ko kanina, na wala na silang time, pero ngayon, hinikayat po nila na magkaroon man lang ng konting break para ma-proper circulate yung dugo na siyempre po, sobrang tagal nila nakaupo. Possible na stop mag-circulate yung dugo nila para po mas dumalo yung dugo nila and mas let's say mag-process po yung yung brain nila. Kasi po kapag tumigil po yung yung pag-circulate ng blood, mas mahirapan po sila. Next po. Punta man po tayo sa assistance program na binibigay ng munisipyo para sa kanila. First, Municipal Health Office or MHO. Free basic medical consultation and maintenance medical available on site. So parang po to, clinic sa loob ng munisipyo na kapag may nararamdaman po kayong kakaiba, pwede po kayong pumunta doon and magpa-check. Next is annual physical exam or APE. Complimentary provided yearly medical checkups for regular employee. Same lang din po to dun sa una, which is dito naman po is yearly kayong chine-check kung okay pa po ba kayo or may problema po ba kayo or naapektuhan po kayo ng stress. Next is mandatory benefit active courage. Active courage under GSIS and PhilHealth for medical security and compensation. So dito naman po is kapag let's say nagkaroon po kayo ng sakit, yung GSIS and PhilHealth po, sila po yung makakatulong sa inyo para mapababa yung bills or mas matulungan po kayong sa mga bills para mas mabilis po kayong makarecover and di na rin po kayo isip pa kung saan kayo kukuha ng pangbayad sa bills. Next po. So, lastly, observation and solution. Common problems encountered in our viewpoint. First is paperwork clutter or housekeeping hazard. Fast accumulation of physical files on desk, creating a fire hazard and blocking quick access routes. So yung
overload ng mga paper, syempre po, marami po sa inyong pinapagawa and stuck na po yung mga paper na nasa desk nyo. Possible po na mag-cause to ng hazard kapag nagkaroon ng sunog kasi ibablock niya po yung possible na daanan ng mga tao. Or possible pa po na mas kumalat yung fire due to mas vulnerable na materials. Next is sedentary work routine or ergonomic hazard. Lack of structured physical movement program or stop sitting continuously for 8 hours. So, dito naman po is yung lack ng physical movement. Syempre po, matagal po sila nakaupo sa chair nila and wala po sila masyadong movement. So, maapektuhan po yung physical nila abilities syempre po matagal po silang nakaupo. Next and lastly, peak season congestion or crowd control hazard. High foot traffic during peak months degrades indoor air quality and increases employee stress. Ito po yung pinaka-importante. Syempre po, munisipyo yun. Mas marami, may times po or in a month na mas marami pong na puntang mga tao doon. Like, possible po na humingi ng tulong or mga nagrereklamo po. Syempre po, due to doon po sa maraming tao, mas mas prone po sa sa stress yung mga employee kasi mas ma-pressure po sila kasi mas marami pong tao na asikasuhin. And magiging limited po yung air quality kasi po marami pong mga tao. Next. So, thank you so yun much po. po. So yun po, thank you po sa mga nag-present. Thank you po sa mga gusto po namin po salamat kay Ma'am Rosemary Saavedra kasi po para po sa pagkakataon po na to, sa opportunity po na makita po mismo namin yung experience o yung yung physical work po na ginagawa ng mga work po bilang safety officer. Naging po, sa na-interview po namin na si Kuya Arvin, sobrang marami po kaming natutunan sa kanya. And nagpapasalamat din po kami sa municipality po ng Rosario kasi po pinagbigyan po nila yung kahilingan po namin na makapasok po sa munisipyo at ma-interview po yung kanilang safety officer. So, yun po. Ngayon po is ito na po yung end ng aming presentation. Naway marami po kayong natutunan. Thank you so much po sa pakikinig. Thank you. Sige po.